Narito ang kumpletong kwento na isinalin at inangkop sa tagpuan at kulturang Pilipino. Ang mga papeles ng diborsyo ay kalalapag lang sa mesa. Bago pa man sumigid ang sakit ng pagtataksil sa aking sistema, malamig na inilabas ng aking dating asawa ang kanyang smartphone. Kumbinsido siyang bangkarote na ang aking ama. Tinawagan niya ang aking tatay, diniinan ang bawat salita ng may puwersa. Don Ricardo, kailangan ninyong sunduin ang inyong problemadong anak. Kung nandito pa siya sa loob ng isang oras, huwag niyo akong sisisihin sa kung ano ang mangyayari. Hindi ako umiyak sa sandaling yon. Tahimik lang akong nakatitig sa orasan. Alam kong hindi ako ang palalayasin sa bahay na ito, kundi ang kanyang buong mayabang na pamilya. At alam ko na ang obra maestrang matagal nang pinaghahandaan ng aking ama ay malapit nang umabot sa grand finale nito. 5 taon na ang nakalilipas, ako, si Sofia Monteverde, ay nagkaroon ng marangyang kasal na kinainggitan ng lahat kay Mateo Cruz. Ako ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Monteverde, ang CEO ng kilalang real estate development firm, ang Monteverde Group. Si Mateo naman ay isang sales director lang sa isang mid-tier na kumpanya ng konstruksyon. Sa kabila ng malawak na agwat sa katayuan ng aming mga pamilya, minahal ko siya ng tapat at walang pag-aalinlangan. Sa araw ng aming kasal, ang pinakamagandang regalong ibinigay sa amin ng aking mga magulang ay ang marangyang penthouse na ito sa Bonifacio Global City, BGC, na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ito, sabi ng aking ama, ang inyong pundasyon, isang tahanan para sa inyong dalawa upang bumuo ng inyong buhay. Ang titulo ay nakapangalan sa aming dalawa, isang nasasalat na kumpirmasyon ng kaligayahang dapat naming pagsaluhan. Sa mga sumunod na taon, ang buhay ko ay parang panaginip. Si Mateo ang perpektong asawa. Sinasamba ko siya at palagi niya akong sinusurpresa ng mga romantikong kilos. Siya rin ay ambisyoso, mabilis na umaakyat sa hagdan ng korporasyon. Ang aking biyenan, si Aling Carmen Cruz, ay noong unay naghihinala sa akin, iniisip na ang isang anak ng Don ay walang alam sa pagpapatakbo ng bahay. Gayunpaman, nang makita niyang nakatatanggap ng malaking suporta ang kanyang anak mula sa aking pamilya, nagsimula niya akong tratuhin ng maayos. Itinuring ko ang aking sarili bilang pinakamasuwerteng babae sa Pilipinas. Kontento na ako sa aking buhay bilang may bahay, isang haligi ng suporta upang makapag-focus ang aking asawa sa kanyang karera. Naniwala ako na ang kaligayahang ito ay magtatagal magpakailanman. Ngunit parating na ang bagyo, isang malakas na bagyong magtatanggal ng lahat ng pagkukunyari. Ilang buwan ang nakalilipas, isang gabi ng katapusan ng linggo habang masayang naghahapunan ng pamilya, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. Masaya ko itong sinagot. "Hello Tay, kumakain lang kami." Ngunit ang narinig ko ay hindi ang kanyang karaniwang mainit at masiglang boses, kundi isang boses na pagod at puno ng kawalan ng pag-asa. "Sofia, makinig kang mabuti sa akin. Kailangan mong huminahon." Bumagsak ang aking puso. "Tay, anong problema? May nangyari ba?" Narinig kong isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Ang kumpanya ni tatay ay bangkarot na. Corporate rehabilitation. Bangkarot. Nagtinginan ang aking mga tainga. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Paano ang Monteverde Group, isang leader sa industriya, ay malulugi? "Tay, nagbibiro ka lang, di ba?" Nauutal kong tanong. "Hindi ito biro, anak." Ang boses ng aking ama ay parang iiyak na. Nagtiwala ako sa maling mga tao. Ibinuhos ang lahat sa isang ghost project at nawala ang lahat. Hinahabol na ako ng mga bangko. Sa tingin ko, kailangan kong isuko ang bahay, ang mga ari-arian, lahat para mabayaran ang mga utang.
Patawarin mo ako, anak. Wala na akong magagawa para sa'yo. Dumulas ang smartphone mula sa aking kamay. Ang lahat sa paligid ko ay tila umiikot at gumuho. Sina Mateo at ang aking biyenan ay naguguluhang tumingin sa akin. Sofia, anong nangyari? Anong sabi ng tatay mo? Tanong ni Mateo na may pag-aalala. Hindi ako makasagot. May bara sa lalamunan ko. Umiling lang ako habang umaagos ang luha sa aking muka. Mabilis na pinulot ni Mateo ang telpono mula sa sahig. Konektado pa rin ang tawag. Inilagay niya ito sa kanyang tainga at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala patungo sa gulat pagkatapos ay sa takot. Sa isang patay na katahimikan, pinakinggan niya ang buong sitwasyon mula sa aking ama. Nang matapos ang tawag, inilapag niya ang telepono sa mesa. Hindi siya lumapit para damayan ako. Nakaupo lang siya doon, matigas na parang estatwa. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay kakaiba. Isang tingin na hindi ko pa nakita noon. Wala na itong pagmamahal o paggiliw, kundi isang malamig na distansya at malupit na kalkulasyon. Kinakabahan na nagtanong si Aling Carmen. Mateo, ano yun? Okay lang ba ang binan mo? Tumingin si Mateo sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin, at sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay tuyo at walang bahid ng emosyon. Bagsak na ang pamilya ni Sofia, Nay. Saglit na nabigla ang aking binan, ngunit mabilis na nakabawi. Kung gayon, kailangan ninyong magpakatatag at suportahan ang iyong ama. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa akin ng kaunting aliw. Ang hapunan ng gabing yon ay natapos sa katahimikan. Umiyak ako buong gabi, nag-aalala para sa aking mga magulang at nababahala tungkol sa aming kinabukasan. Ngunit sa gitna ng sakit, kumapit ako sa isang katiyakan. Si Mateo, ang aking asawa, ay mananatili sa tabi ko. Malalagpasan namin ito ng magkasama. Pero nagkamali ako. Wala akong kamalay-malay na ang balita ng pagkabangkarote ng aking pamilya ay hindi lang isang trahedya para sa aking asawa at biyenan. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok na magbubunyag ng kanilang tunay na kulay. At ito rin ang simula ng isang tuso at katusuhang sabuatan upang agawin ang pinakahuling bagay na natitira sa akin, ang penthouse na ito. Kinabukasan, nang magising ako na magaan mga mata, tumama ang unang malupit na realidad. Ang pagbabago ay nagsimulang kumalat na parang mantsa ng langis. Ang unang nagpakita ng bagong ugali ay ang aking biyenan, si Aling Carmen. Wala na ang kanyang dating kabaitan at paggalang. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng palaging nakasimangot at ekspresyon ng pandidiri. Sa almusal, dahil sa sobrang lungkot ay hindi ako makakain, nakakain lang ako ng ilang kagat ng pandesal at sarkastiko siyang nagkomento. Aba, mukhang nagiging mapili na sa pagkain si Miss Monteverde ah. Hindi mo na gusto ang inaalok ng bahay na ito? Siyempre, sanay ka sa 5-star meals. Na yung bangkarote na ang mga magulang mo at wala ka ng masandalan, siguro nawalan na ng lasa ang buhay para sa'yo. Natigilan ako. Bawat salita ay parang balaraw na umiikot sa aking sugat. Bumulong si Mateo. Nay, ano bang sinasabi mo? May sinabi ba akong hindi totoo? Bulyaw ni Aling Carmen sa kanyang anak. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dati-rati panay ang banggit mo ng biyenan ko ganito, biyenan ko ganyan. Ngayong isa na siyang matandang laos at baon sa utang, tingnan natin kung makakapagyabang ka pa. Pagkatapos ay ngumuso siya sa akin at sinabing, sinasabi ko sa'yo, hindi ito bahay na pwede kang maging palamunin lang. Ang asawa mo ay nagtatrabaho ng husto para buhayin ang pamilyang ito. At ngayon,
Mukhang kailangan pa niyang pasanin ang bigat ng pamilya mo. Mula ngayon, umarte ka ng naaayon sa kalagayan mo. Tigilan mo na ang paggasta sa mga designer clothes. Masanay ka ng maging manugang ng isang regular na pamilya. Tulala ako. Kahapon lang, pinuri niya ang panlasa ko sa pananamit. Mayon ay pabigat na ako. Manugang ng isang regular na pamilya. Dahil hindi makayanan ang tensyonadong atmosfera, biglang tumayo si Mateo. Papasok na ako sa trabaho. Wala siyang sinabing kahit isang salita para ipagtanggol ako. Wala kahit isang salita ng pagdamay. Pinili na lang niyang tumakas. Iniwan akong mag-isa para harapin ang kalupitan ng kanyang ina. Mula sa araw na yon, ang buhay ko sa bahay na yon ay naging impyerno. Hindi na ako si Sofia o Love. Tratado ako na parang katulong. Nagsimulang mag-utos si Aling Carmen ng kung ano-anong gawaing bahay. Sofia, linisin mo ang sala. Ang dumi-dumi hindi ko matiingnan. Sofia, ang labada ko kanina pa sa washing machine. Hindi mo pa ba sinasampay? Bakit ang alat ng sinigang na to? Gusto mo ba akong patayin? Lahat ng trabahong dati ginagawa ng kasambahay ay naging responsibilidad ko na. Sinubukan kong kausapin si Mateo nung gabing yun. Hinintay ko siya sa sala. Mateo, kailangan nating mag-usap. Halatang iniiwasan niya ako. Pagod na pagod ako. Kung ano man yan, pwede bang bukas na lang? Hindi, kailangan na yun na, mariin kong sabi. Tingnan mong ugali ng nanay mo nitong mga nakaraang araw. Wala ka bang pakialam kung paano niya ako tratuhin? Huminga ng malalim si Mateo. Alam mo naman ang ugali ni nanay. Siguro nag-aalala lang siya para sa akin. Nag-aalala na nahihirapan ako. Tsaka sa nangyari sa pamilya mo, naiintindihan naman na mainit ang ulo niya. Konting pasensya lang. Manugang ka niya. Mahirap pang pagbigyan siya. Pasensya? Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Gusto mong tiisin ko ang mga insultong ito? Asawa mo ako, hindi katulong sa bahay na to. Tama na, sigaw ni Mateo. Siguro dahil sa stress sa trabaho o dahil pakiramdam niya ay naiipit siya. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Ang dami ko ng problema. Anong gusto mong gawin ko? Awain ang sarili kong nanay? At sirain ang pamilyang ito? Kung hindi mo ako iniisip, isipin mo man lang ang tahanan natin. Pagkatapos noon, padabog siyang lumabas ulit, iniwan akong nasasakal sa halo ng galit at lungkot. Doon ko napagtanto. Hindi siya kailanman kakampi sa akin. Sa pagitan ng kanyang ina at sa akin, pinili niya ang kanyang ina. O mas tumpak, pinili niya ang kanyang sarili at ang kanyang sariling taginhawaan. Lumipas ang mga araw sa ulap ng kahihiyan at kalungkutan. Ang pag-aalala para sa aking mga magulang at ang malamig na pakikitungo ng aking mga biyenan ay kumakain sa akin. Halatang pumayat ako at ang mukha ko ay palaging malungkot. Naisip ko ang makipaghiwalay pero hindi ko magawa. Mahal ko pa rin siya. At kumakapit ako sa katiting na pag-asa na ito ay pansamantalang paghihirap lang na kapag lumipas ang lahat ng ito, babalik siya sa pagiging asawang minahal ko. Ngunit hindi ko alam na habang kumakapit ako sa pasensya at maling pag-asa, ang aking asawa at biyenan ay nagpaplano ng isang bagay na mas malupit. Isang plano upang agawin ang huling at pinakamalaking asset na natitira sa akin. Halos 1 linggo matapos ang sakuna sa aking pamilya. Isang gabi pagkatapos ng isa pang tensyonadong hapunan, biglang tinawag ako ni Mateo sa kanyang opisina sa bahay. Kakaiba ang kilos niya nung araw na yun. Sa halip na ang kanyang karaniwang lamig at pagwawalang bahala, siya ay nakakagulat na banayad at maalalahanin. Sofia, dito ka umupo, sabi niya. Tinatapik ang upuan sa tabi niya. Medyo nagulat, maingat akong umupo.
Iinuhusan niya ako ng isang basong tubig at hinawakan ang aking kamay. Alam ko kung gaano kahirap ito para sa iyo nitong mga nakaraang araw. Patawad. Naging tanga ako sa hindi pagdamay sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Marami akong inisip. At gaano man kahirap ang mga bagay, hinding-hindi kita iiwan o ang pamilya mo. Matapos ang labis na kalamigan, ang kanyang matatamis na salita ay nagpalambot sa aking sugatang puso nang hindi ko namamalayan. Ang apoy ng pag-asa ay muling nagliwanag. Baka nakita na niya talaga ang kanyang pagkakamali, naisip ko. Makinig ka, patuloy niya sa isang tapat na boses. Sa nakalipas na ilang araw, nakikipagpulong ako sa mga partner at kaibigan upang humanap ng paraan para matulungan ang iyong ama. Ngunit ang utang ay napakalaki na ang kaunting tulong mula sa mga kaibigan ay hindi sapat. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nakaisip ako ng solusyon. Maaring medyo delikado, pero sa ngayon, ito lang ang paraan para makabangon ang iyong ama. Anong solusyon? Sabi kong tanong, puno ng pag-asa. Tumingin sa akin si Mateo na may mga matang puno ng pagmamahal. Ang tahanan natin, ang penthouse na ito, nakapangalan sa ating dalawa. Ipinagtanong ko na at gamit ang equity ng ari-ariang ito, makakakuha tayo ng napakalaking home equity loan mula sa bangko. Makakakuha tayo ng milyon-milyong piso. Sa kapital na yon, makakapagsimula muli ang iyong ama. Maitatayo niyang muli ang kanyang negosyo. Natigilan ako. Isasangla ang bahay na ito. Ito ang aming pinakamalaking ari-arian, ang aming tahanan. Tila nababasa ang aking pag-aalinlangan, hinigpitan ni Mateo ang hawak sa aking kamay. Alam ko kung anong ipinag-aalala mo. Alam kong ito ay regalo sa kasal mula sa iyong ama. Ngunit isipin mo ang sitwasyon natin. Ang iyong ama ay nasa gipit na kalagayan. Paano tayo bilang kanyang mga anak ay basta na lang manonood? Ang pera ay pwedeng mawala at kitain muli. Ngunit ang pamilya ay hindi matutumbasan. Ang kanyang mga salita ay marangal at matuwid. Inasinta niya ang aking kahinaan, ang aking pagmamahal at debosyon sa aking mga magulang. Huwag kang mag-alala, patuloy niya, na nagpapanatag sa akin. Nakalkula ko ng lahat. Kukuha lang tayo ng partial loan. Sapat lang para bigyan ng iyong ama ng kapital na kailangan niya. Sa kanyang kakayahan at karanasan, mababayaran niya ang prinsipal at interes sa bangko sa loob ng 1 o 2 taon. Magiging ligtas ang tahanan natin. Ginagawa ko ito dahil gusto kong tulungan ka, dahil gusto kong mapagaan ang iyong pasanin. Tumingin siya sa akin ng may katapatan, ang tingin ng isang asawang handang ibigay ang lahat para sa pamilya ng kanyang asawa. Ako, desperado sa pag-aalala para sa aking ama, ay tuluyang naniwala. Akala ko ay natauhan na siya at bumalik sa pagiging asawang minahal ko. Kung gayon, ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Naihanda ko ng lahat ng papeles, sabi ni Mateo na may masayang ekspresyon. Dahil co-owner ka, kailangan ng bangko ang pirma nating dalawa. Kailangan mo ring pupirma ng Special Power of Attorney, SPA, para maasikaso ko ang lahat ng proseso sa bangko. Bukas, kailangan mo lang maglaan ng sandali para pupirma dito. Humugot siya ng makapal na tumpok ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Habang hawak ko ang makapal na tumpok ng mga dokumento na iniabot ni Mateo, ang isip ko ay naguguluhan. Sa isang banda, labis akong naantig at nagpapasalamat. Nang ang pamilya ko ay nasa bingit ng pagbagsak, nang maramdaman kong nag-iisa at walang magawa, hindi siya naging manonood lang, kundi isang asawa, isang haligi na handang suungin ang bagyo kasama ko. Ang kanyang kilos ay tila nagbura sa lahat ng pait at kahihiyang tiniis ko mula sa kanya at sa kanyang ina nitong nakaraang buwan.
Siguro mali ako ng husga sa kanya, naisip ko. Siguro may sarili siyang mga paghihirap dahil sa pressure ng kanyang ina. Pero sa kaibuturan ay siya pa rin ang lalaking nagmamahal sa akin, isang responsableng asawa. Ang kanyang kamakailang lamig ay marahil dahil lang sa matinding gulat at pag-aalala. Anong problema? Hindi ka pa ba pumipirma? Ang boses ni Mateo ay humila sa akin mula sa akin. Hindi mo kailangang basahin ng detalyado ang lahat ng yan, sabi ni Mateo sa tolong tila nagmamadali. Standard bank forms lang ang mga yan. Hindi pwedeng baguhin. Kailangan mo lang pumirma kung saan ko minarkahan. Kailangan kong isumite ang mga yan unang oras sa umaga. Darating ang appraisal ngayong hapon. Kailangan nating kumilos ng mabilis para makuha na ng tatay mo ang pera. Isinali na naman niya ang tatay ko. Ang kanyang pagmamadali sa aking paningin ay naging kasabikan na tulungan ang kanyang mga biyenan. Nagmamadali siya dahil gusto niyang tulungan ang aking ama sa lalong madaling panahon. Sa isiping yun, naglaho ang huling bahid ng pagdududa sa isip ko. Pakiramdam ko ay makasarili at mababaw ako sa pagkwestiyon sa katapatan ng asawa ko sa sitwasyong ito. Sige, okay, sorry, sabi ko. Totoong humihingi ng paumanhin. Kinuha ko ang ballpen. Maingat niyang minarkahan ng mga linya ng pirma gamit ang mga yellow sticky notes. Hindi ko na binasa ng maigi ang teksto. Binuklat ko na lang sa mga minarkahang pahina at pinirmahan ang pangalan ko. Ang aking pirma ay malinaw at matatag. Pumirma ako. Inilalagay ang lahat ng aking tiwala at pag-asa sa lalaking ito. Wala akong kaalam-alam. Sa gitna ng mga hindi nakakapinsalang papeles na yun na nakatago ay isang nakamamatay na pahina na naghihintay sa aking pirma. Hindi ko ito nakita. Pinirmahan ko ang pangalan ko dito, isang pirma na magtatakda ng aking kapalaran, na magbabago sa akin mula sa pagiging may-ari ng bahay na ito tungo sa isang pulubing itinakwil. Pagkatapos kong pumirma, mabilis na tinipon ni Mateo ang mga dokumento at tiningnan ang mga pirma ng isa pang beses. Ang mukha niya ay nagniningning sa tuwa. Sa sandaling yun, inosente kong inisip na masaya siya dahil matutulungan niya ang aking pamilya. Tapos na, sabi niya. Niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Pangako ko, hindi na maghihirap ang mga magulang mo. Niyakap ko siya pabalik, lumuluha dahil sa emosyon. Sa sandaling yun, naniwala akong bumalik na ang dati kong asawa. Naniwala ako na kahit gumuho ang aming pamilya, nasa akin ang pinakamatibay na haligi sa kanya. Hindi ko alam na nabubuhay ako sa isang wad na kaligayahan. Inosente kong naniwala na talagang lumipas na ang bagyo. Akala ko ay nadaig ng pagmamahal ni Mateo ang lahat ng material na kalkulasyon. Hindi ko napagtanto na ito ay huling kabaitan ng berdugo bago bumagsak ang palakol, ang kalmado, bago ang bagyong wawasak sa lahat. At dumating ang bagyong yon sa isang hapon ng katapusan ng linggo. Nung gabing yon, naghanda ako ng marangyang hapunan kasama ang lahat ng paboritong ulam ni Mateo. Gusto kong pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa pamilya ko. Nang umuwi siya galing sa trabaho, masaya akong tumakbo para salubungin siya. Ngunit ang natanggap ko ay hindi ang kanyang karaniwang mainit na ngiti. Ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo at ang tingin niya sa akin ay kakaiba at puno ng panghahamak. Mateo? Anong problema? Tanong ko, nag-aalala. Hindi siya sumagot. Dinaanan niya lang ako at dumiretso sa sala. Doon, nakaupo na ang kanyang ina, si Aling Carmen, naghihintay sa kanya na may walang emosyong ekspresyon. Umupo ka, sabi ni Mateo sa tuyong boses. Kailangan nating mag-usap. Nakaramdam ako ng masama. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Maingat akong umupo sa tapat na sofa. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mateo. Humugot siya ng folder mula sa kanyang briefcase
at inihagis ito sa coffee table ng padabog. Pirmahan mo yan. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang mga papeles. Sa sandaling tumambad sa akin ang dalawang salitang nakalimbag ng bold, pakiramdam ko ay sumabog ang buong mundo ko. Petition for annulment. Natigilan ako. Nagtinginan ang mga tainga ko. Annulment? Bakit annulment, Mateo? Nagbibiro ka lang, di ba? Nautal kong sabi, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Bakit? Bakit biglaan? Ano? Anong nagawa kong mali? Tumawa si Mateo. Isang tawa na sa pagbabalik tanaw ay sadyang peke at nakakatakot. Wala kang ginawang mali. Hindi na lang kita mahal. Masyadong magkaiba ang buhay natin. Hindi ko kayang patuloy na mabuhay kasamang isang babaeng humihila ng bigat ng pamilya niyang tulad ng sayo. Ang bigat ng isang pamilya. 1 linggo lang ang nakalipas, nangako siya na papasanin namin ito ng magkasama. At ngayon, nagsimulang mamuo ang mga luha. Hindi pwede to. Noon nagsalita ang aking biyenan. Ang boses niya ay hindi na malumanay, kundi puno ng panghahamak. Hindi mo pa rin ba gets pagkatapos ng lahat ng sinabi niya sa'yo? Mapang-uyam niyang sabi. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking dumurugong puso. Kaya pala, ang lahat ng pagmamahal na ipinahayag niya ay isang kalkulasyon. Nasa tabi ko lang siya dahil sa titulo ko bilang anak ng CEO. At ngayong wala na ang titulo, balak niya akong itapon na parang walang kwentang bagay. Hayop, sigaw ko. Basura ka. Sino ang tinatawag mong basura? Tili niya pabalik. Dapat kang magpasalamat na pinagtiyagaan ka ng anak ko sa huling 5 taon. Pirmahan mo na lang ang mga papeles at umalis ka sa harapan ko. Tumingin ako kay Mateo na may nagmamakaawang mga mata. Mateo, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin ito. Kakayanin natin ang lahat ng magkasama pero huwag naman hiwalayan, please. Ngunit ang lalaking minahal ko ng buong puso ay malamig na sumagot. Huli na ang lahat, Sofia. Namatay ang nararamdaman ko para sa'yo nung araw na nalaman kong sira na ang pamilya mo. Pumirma ka o magkita tayo sa korte. Ang kanyang mga salita ay parang hampas ng maso, dumurog sa huling pag-asa ko, sa huling ilusyon ko. Napaluhod ako sa sahig, hawak ang mga papeles ng annulment at humagulgol ng walang tigil. Niloko ako sa pinakamalupit at ganap na paraan. Ang lalaking pinakamamahal ko ay naging demonyo, isang manloloko na nakasuot ng maskara ng pag-ibig. Siya at ang kanyang ina ay nagpalabas ng sabay, isang dula upang gamitin ako, pagsamantalahan ako, at sa huli ay iwanan ako ng walang awa. Umiyak ako hanggang sa matuyo ang mga luha ko. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na yun, isang malamig na galit ang nagsimulang kumulo sa loob ko. Pagkakamali ko ang maniwala sa pag-ibig, ngunit hindi ko hahayaang patuloy nila akong tapakan. Pinunasan ko ang aking mga luha at biglang tumayo. Hinablot ko ang ballpen at pinirmahan ang pangalan ko sa petition, isang pirma na walang pag-aalinlangan. Signed. Sige, maghiwalay tayo. Tila medyo nagulat sina Mateo at ang kanyang ina sa pagbabago ng aking ugali. Nagpatuloy ako sa matatag na boses. Ang bahay na ito ay regalo mula sa ama ko. Kahit maghiwalay tayo, hindi ako aalis. Bahay ko pa rin ito. Nang marinig ang aking mga salita, nagkatinginan sina Mateo at Aling Carmen at humalahak isang tawang puno ng panghahamak at tawa. Bahay mo? Sabi ni Mateo, tumatawa hanggang sa magkaluha siya. Sofia, napaka-inosente mo. Nakakaawa.
Sa tingin mo ba may matitira pa sa'yo sa bahay na to pagkatapos ng hiwalayan? Lumapit siya, humugot ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa harap ko. Tingnan mo kung kaninong pirma yan. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang dokumento at naramdaman kong gumuho muli ang mundo. Ito ay isang Deed of Donation o Waiver of Rights na inililipat ang aking interes sa ari-arian at sa ilalim ng aking pirma ay malinaw na nakasulat. Doon ko napagtanto na ang tumpok ng mga papeles na pinirmahan ko ang patibong na nilakaran ko gamit ang sarili kong 2 kamay. Niloko mo ako, sigaw ko. Sinusugod siya na parang mabangis na hayop. Ngunit madali niya akong naitulak at padapa akong bumagsak sa sahig. Niloko ka? Mas tamang sabihing masyado kang tanga, sabi niya, nakatingin sa akin gamit ang mga mata ng isang nagwagi. Sino ang masisisi mo ngayon? Matapos pumirma ng dokumento gamit ang sarili mong kamay na inireregalo ang iyong parte sa bahay sa asawa mo, ang bahay na ito ay akin na lamang. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Bumagsak ako sa sahig, wasak na wasak. Nawala sa akin ang lahat. Nawala ang asawa ko, ang tiwala ko, at ngayon pati ang tahanan ko. Nadaya ako sa pinakamalupit na paraang maiisip. Ang mga araw bago ang petsa ng korte ay isang buhay na impyerno. Nakatira ako sa sarili kong tahanan. Ngunit tratado akong parang bilanggo. Itinuring akong perwisyo na dapat itapon sa lalong madaling panahon. Hindi na nag-abala sina Mateo at ang kanyang ina sa pagpapanggap. Hayagan nila akong pinupuna at iniinsulto. Sadya silang nag-uusap ng malakas tungkol sa kung paano nila i-redecorate ang bahay pagkatapos palayasin ang pabigat, o kung paano sila mag-iimbita ng mga kaibigan para magdiwang na malaya na sila sa pasanin. Bawat salita ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking dumurugong puso. Nakipag-ugnayan ako sa ilang law firms para humingi ng tulong. Ngunit nang ikwento ko ang istorya ko at inaming pinirmahan ko ang waiver gamit ang sarili kong kamay, lahat sila ay umiling na may hitsurang kawalan ng pag-asa. Magiging mahirap yan, sabi ng isang matandang abogado sa akin. Malinaw at notaryado ang dokumento. Maliban kung may matibay kang ebidensya ng panloloko o pamimilit, tulad ng audio o video recording, ang tsansang mabalik ka dito ay halos wala. Ang korte ay nagpapasya lamang batay sa ebidensya. Ebidensya? Saan ako kukuha ng ebidensya? Nangyari ang lahat sa pagitan namin ni Mateo at ang kanyang matatamis na salita at mabubuting kilos ay pawang pag-arte, isang pagganap na walang iniwang bakas. Nasa dulo na ako. Pakiramdam ko ay napakatanga ko. Napaka-inosente. Paano ako nahulog sa ganitong kabastusan na patibong? Paano ako nakapirma ng mga dokumento nang hindi binabasa ng maigi? Sinisi at kinagalitan ko ang aking sarili. Ngunit ang pagsisisi ay napalitan agad ng galit. Hindi ko kasalanan ito. Kasalanan nila. Kasalanan ng mga taong gumamit ng aking pagmamahal at tiwala upang maghabi ng ganoong kasamang plano. Nagpasya akong pumunta sa korte kahit mataliw ako. Kailangan kong tumayo sa harap ng batas at sabihin ang buong katotohanan gamit ang sarili kong boses. Kahit walang maniwala sa akin, kailangan kong ipakita sa mundo ang tunay nilang muka. Itinakda ang petsa ng korte. Pumunta ako sa hukuman ng mag-isa, walang abogado o pamilya. Hindi ko nagawang sabihin sa mga magulang ko ang totoo. Sapat na ang paghihirap nila sa pagkabangkarote. Ayaw ko na silang alalahanin pa. Nagsinungaling ako. Sinabing kami ni Mateo ay may maliit na hidwaan at kailangan ng kaunting oras na magkahiwalay. Nang pumasok ako sa courtroom, nakita ko sina Mateo at ang kanyang ina na nakaupo doon.
Hindi sila nag-iisa. Sa tabi nila ay nakaupo ang isang matalas at kumpiyansadong abogado. Nang makita akong nag-iisa, tumingin sila sa akin ng may higit na panghahamak at katiyakan sa sarili. Sigurado sila sa kanilang tagumpay. Mabilis ang pagdinig. Para sa akin, ito ay halos isang uri ng pagpapahirap. Inilahad ng abogado ni Mateo ang kanyang mga argumento ng malinaw at mahusay. Sinabi niya na ang aming pagsasama ay nasira dahil sa irreconcilable differences sa background at pag-iisip. At pagkatapos, sa isang matagumpay na tindig, inilabas niya ang kanyang panalong alas, ang deed of donation, na may pirma ko. Your Honor, sabi niya ng may halong formalidad. Tungkol sa mga ari-arian, wala kaming pagtatalo. Bilang pagsasaalang-alang sa kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa at bilang pasasalamat sa pag-aalaga ng pamilya ng aking kliyente sa kanya sa panahon ng paghihirap, pinili ng asawa ng aking kliyente, si Miss Sofia Monteverde, na iregalo ang kanyang buong parte sa penthouse sa kanyang asawa, si Mr. Mateo Cruz. Ang lahat ng proseso ay legal at notaryado ng maayos. Isang nakakasakal na galit ang umakyat sa lalamunan ko. Ang kanyang mga salita ay walang hiyang binaluktot ang katotohanan. Pasasalamat, pag-aalaga. Ginawa nila akong mula sa biktima ng scam tungo sa isang sympathetic wife. Hindi yan totoo, sigaw ko. Napapatayo, hindi na mapigilan ang sarili. Lahat ng yan kasinungalingan. Niloko nila ako. Wala akong alam tungkol sa dokumentong yan. Nilinlang niya ako. Sinabi niya sa akin na mga papel yon para sa bank loan para tulungan ng tatay ko. Pinilit nila akong pumirma. Ngunit tumingin lang sa akin ng hukom ng may awang ekspresyon. Please calm down, Miss Monteverde. Ang pirma sa dokumento ay sa inyo, hindi ba? Tumingin ako sa pirma na nakaproject sa screen. Walang duda na pirma ko yon. Hindi ko maitatanggi. Pero hindi ko alam ang nilalaman. Nauutal kong sabi, humihikbi. Niloko nila ako. Maniwala kayo sa akin, Your Honor. Meron ba kayong patunay ng panloloko o pamimilit? Ganting tanong ng abogado ni Mateo. Isang mapanghamong tanong. Isang balaraw na umiikot sa aking kawalan ng kapangyarihan. Patunay? Saan ako kukuha ng patunay? Nangyari ang lahat sa pagitan namin at ang kanyang matatamis na salita ay naglaho na parang usok, walang iniwang bakas. Wala akong magawa. Nakatayo lang ako doon, umiiyak at paulit-ulit na desperadong sinasabi. Niloko nila ako. Hindi makatarungan. Maniwala kayo sa akin. Ngunit ang aking mga luha ay walang halaga laban sa itim at puti ng papel. Nakaupo doon sina Mateo at ang kanyang ina na pinapanood ang aking pagdurusa. Walang bahid ng awa sa kanilang mga mata, tanging katuwaan ng nagwagi. Sa wakas, natapos ang pagdinig. Pinalo ng hukom ang gavel. Ang matalim na tunog ay parang huling pako sa kabaong ng aking kasal at pananampalataya. Matapos suriin ang mga ebidensyang iniharap, binasa niya ang hatol sa isang patag na boses. Kinikilala ng hukumang ito ang deed of donation sa pagitan ni Miss Sofia Monteverde at Mr. Mateo Cruz bilang isang ganap na legal at notaryadong kontrata. Hindi nagpakita si Miss Monteverde ng anumang ebidensya ng panloloko o pamimilit. Sa makatuwid, pinagbibigyan ng korte ang petisyon ni Mr. Mateo Cruz. Tungkol sa mga ari-arian, ang penthouse sa nabanggit na address ay kumpirmadong solong pag-aari ni Mr. Mateo Cruz. Napaupo ako pabalik sa aking upuan. Nagtinginan ng mga tainga ko at nagdilim ang lahat. Talo ako. Talo ako ng matindi. Talo ako sa aking pagka-inosente at bulag na tiwala. Talo ako. Ang hustisya ay wala sa panig ko.
Ngunit hindi ko ito matanggap. Hindi ko lang matanggap ang malupit na realidad na ito. Hindi ako pumunta sa bahay ng mga magulang ko. Ayaw kong makita nila ako sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Wala akong ibang mapuntahan. Walang direksyon. Sumakay ako ng taxi pabalik sa penthouse na iyon. Ang dating tahanan ko ay naging lugar ng digmaan kung saan ako natalo. Pagdating ko, kararating lang din ni na Mateo at ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa, isang pakiramdam ng galit at paghihimagsik ang nagsimulang lumaki. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito. Bahay kong bahay na yon. Hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat mula sa akin ng ganun kadali. Mananatili ako at lalaban hanggang sa huli. Kahit mag-isa ako, kahit kailangan kong gamitin ang pinakamatinding paraan. Humarap ako sa pinto. Pagkakita sa akin, numumiwi si Aling Carmen ng may pang-uuyam. Bakit ka pa bumalik dito? Nagdesisyon na ang hukom. Hindi mo na ito bahay. Hindi mo ba narinig? Bingi ka ba? Layas. Nasusuka ako sa pagmumukha mo. Pumasok ako sa bahay ng walang imik at dumiretso sa kwarto ko. Hindi ako aalis. Ang bahay na ito ay regalo mula sa mga magulang ko. Maaring hindi na sa akin sa papel, ngunit sa moralidad ako pa rin ang may-ari nito. Dahil tumanggi akong umalis, umakyat si Mateo at hinarangan ng pintuan ko. Anong binagawa mo? Balak mo ba mag-squat dito? Oo, sabi ko. Inaangat ang ulo ko at tumitingin ng diretsyo sa mata niya. Sa unang pagkakataon, ang tingin ko ay mapanghamon. Ang bahay na ito ay sa mga magulang ko. Ito ay bunga ng kanilang dugo, pawis at luha. Hindi ako aalis. Kung kailangan kong mamatay, mamamatay ako sa bahay na to. Hindi ko hahayaang makuha ito ng mga manlolokong tulad nyo ng ganoon kadali. Ikaw, sino ang tinatawag mong manloloko? Tili ni Aling Carmen, sumugod mula sa likuran at dinuro ang mukha ko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang aking matigas at mapanghamong ugali ay nagpagalit sa kanila. Ngunit dahil kararating lang nila galing korte, hindi sila nangahas na gumawa ng marahas. Sige, pang-uyam ni Mateo. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Pero huwag mong asahang mabubuhay ka ng komportable. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. 3 araw ko nang nagkukulong sa kwarto. Malamang naubos na ang pasensya niya dahil mukhang hindi na handang makipaglaro si Mateo. Kinalampag niya ang pinto ko. Sofia, lumabas ka dyan ngayon din? Hindi ako sumagot. Ayaw mong lumabas ha? Gusto mong sirain ko ang pinto? Alam kong sa temperamento niya ay kaya niya itong gawin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Nakatayo siya doon na nakahalukip-kip, nakatingin sa akin ng may kayabangan. Hindi ka pa rin umaalis? Talagang mananatili ka dito ng ganoon kakapalang muka? Sasabihin ko sa iyo, Sofia, ang bangkarote mong pamilya ay walang binatbat sa amin. Mabuti pang umalis ka na ng tahimik. Huwag mo akong piliting saktan ka. Nakatitig lang ako sa kanya sa katahimikan. Tila lalo siyang nagalit sa pananahimik ko. Sige, ginusto mo to. Inilabas niya ang kanyang smartphone at nag-dial ng numero. Isang numerong hinding-hindi ko makakalimutan. Ang numero ng tatay ko. Hello? Kausap ko ba ang biyenan ko? Sabi niya sa telepono. Ang tono niya ay puno ng panghahamak at paghahamon. Sadya niyang ni-loudspeaker para marinig namin ng nanay niya na nakatayo sa malapit. Si Mateo to. Tumatawag ako para sa magandang balita. Ang inyong mahal na anak. Simula ngayon, hindi ko na siya asawa. Kakaano lang namin. May katahimikan sa kabilang linya. Naiisip ko ang gulat at sakit ng aking ama. Kumirot ang puso ko. Pero hindi tumigil si Mateo.
Tumawa siya ng malupit. Oh, pero hindi lang ako tumatawag para ibahagi ang balita. Pasensya na sa abala, pero pwede bang sunduin nyo na ang inyong problemadong anak? Nagkukulong siya sa bahay ko at walang balak umalis. Mas gusto raw niyang mamatay dito. Napakagandang pagpapalaki ang ibinigay niyo sa kanya. Tinuruan niyo pa kung paano maging palamunin sa bahay ng iba. Klang, may narinig akong nabasag sa kabilang linya. Marahil ay ang tasa ng tsaa na laging hawak ng ama ko. Anong sinabi mo? Nanginginig sa galit ang boses ng ama ko. Sabi ko, sunduin niyo na siya. Ungol ni Mateo na parang mabangis na hayop. Ang bahay ko ay hindi charity para sa anak ng isang laos na matandang tulad mo. Bibigyan ko kayo ng isang oras. Kung nandito pa siya sa loob ng isang oras, huwag niyo akong sisisihin kung may magkaladkad sa kanya palabas sa kalsada. Paalam. Ibinaba niya ang telepono at inihagis ito sa mesa. Humarap siya sa akin na may matagumpay na ngiti. Nakatayo ako doon. Umaagos ang luha sa aking muha. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi luha ng kawalan ng magawa. Luha ito ng matinding galit. Hindi lang niya ako ininsulto, kundi pati ang mga magulang ko, ang mga taong pinakamamahal ko sa mundo. Lumampas siya sa huling linya. Nagkamali ako. Walang saysay ang matigas na pananatili dito. Binibigyan lang ito sila ng higit pang dahilan para syaktan ang mga mahal ko sa buhay. Sunduin niyo na ang problemadong anak niyo. Ang mga salita ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa utak ko. Matalim na parang libu-libong bubog, pinupunit ang puso ko. Tinapakan niya ang huling bahid ng dangal na natitira sa pamilya ko. Sa sandaling yun, naramdaman kong nagkapira-piraso ang lahat sa loob ko. Tiwala, pagmamahal, kahit ang huling lakas na mayroon ako para protektahan ang tinatawag kong pamilya. Lahat naglaho parang bula. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang sala, humahagulgol ng walang tigil. Galit, sakit at nakakasakal na kawalan ng magawa ang bumalot sa akin. Mali ako. Ang paglaban sa bahay na ito ay walang saysay. Akala ko ang pananatili ay pakikipaglaban para sa hustisya, para sa regalong ibinigay ng mga magulang ko. Pero hindi. Nagbigay lang ito sa kanila ng higit pang bala. Gaano kaya nawasak ang ama ko nang marinig ang mga salitang iyon? Nawala na ang pinaghirapan niya, at ngayon, kailangan pa niyang tiisin ang hindi masabing mga insulto mula sa kanyang dating manugang. Ayaw ko nang isipin. Pakiramdam ko ay wala akong kwenta. Napakasamang anak. Nakatayo doon sina Mateo at ang kanyang ina na pinapanood ako ng nakahalukip-kip at may matagumpay na mga ekspresyon. Hinihintay nila. Hinihintay akong bumigay ng tuluyan, mag-impake ng gamit at umalis sa kahihiyan. Bakit hindi ka pa umaalis? Sabi ni Mateo na may mapang-uyam na ngiti. O hinihintay mong dumating talaga ang daddy mo? Hindi naman masama yun. Makikita niya gamit ang sarili niyang mga mata kung paano itapon sa kalsada ang mahal ng anak. Baka sakaling magsisi siya na hindi kanya pinalaki ng maayos. Bawat salita mula sa bibig niya ay pagpapahirap. Hindi ko na kaya. Sa aking kawalan ng pag-asa at matinding sakit, hindi na ako makapag-isip ng malinaw. Bilang reflex, hinablot ko ang aking smartphone at sa nanginginig na mga kamay ay tinawagan ko ang numero ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit ako tumatawag. Siguro gusto ko lang marinig ang boses niya. Siguro, naghahanap ako ng katiting na aliw. O siguro, gusto ko lang humingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa kahihiyang ito. Sinagot ang telepono sa unang ring. Tay, ako to. Nabasag ang boses ko. Hindi makabuo ng salita. Parang ang buong mundo ay napuno ng wala, kundi ang aking pag-iyak. Sofia, huwag kang umiyak. Ang boses ng aking ama sa kabilang linya
ay hindi nagpapakita ng galit o kalituhan na inaasahan ko. Sa halip, ang boses niya ay hindi kapanipaniwalang kalmado at buo na may kakaibang lakas. Alam ni tatay ang lahat. Natigilan ako. Tila tumigil ang lahat ng sakit sa loob ko sa isang saglit. Tay, huwag kang mag-alala. Putol ng aking ama. Na-record ko ang lahat ng sinabi ng hayop na yon. Anak ko, marami kang pinagdaanan. Napakahusay mo. Napakatapang mo. Ang boses ng aking ama ay hindi na ang pagod. Walang magawang boses ng isang bangkaroting lalaki. Ito ay malalim at puno ng autoridad na parang isang leon na matagan ng tahimik ay nagising na sa wakas. Ngayon, makinig kang mabuti. Matatag ang boses niya, hindi tumatanggap ng pagtutol. Huwag kang aalis dyan. Manatili ka sa bahay na yan. Huwag kang hahakbang kahit isang beses palabas ng pinto, anuman ang sabihin o gawin nila. Kung kailangan, ilock mo ang pinto ng kwarto mo. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko. Sagot ko. Tulala pa rin. Hindi naiintindihan kung ano ang plano ng tatay ko. Bakit ang kalmado niya? Bakit niya sinasabing manatili ako? Mabuti, dyan ka lang. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Pero anong gagawin niyo pagdating niyo dito? Nag-aalala kong tanong. Nandito sila ng nanay niya. Napaka-agresibo nila. Iinsultuhin ka nila. Magtiwala ka sa tatay mo. Yun lang ang sinabi niya. 5 salita, ngunit dala nito ang bigat ng 1 tonelada. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kalituhan ko, napalitan ng ganap na pananampalataya. Ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako doon. Hawak ang telepono. Darating ang tatay ko sa loob ng 30 minuto. Anong plano niya? Paano haharapin ng isang luging tao na wala ng yaman ang ganitong kayabang na mga tao? Pupunta ba siya para magmakaawa para sa akin? Hindi pwede. Ang boses ng aking ama ay hindi boses ng taong darating para magmakaawa. Ito ang boses ng taong darating para maghatid ng hustisya. Sina Mateo at ang kanyang ina. Nakita ang aking tulalang ekspresyon matapos ang tawag ay lalo pang nagyabang. Ano? Nagsumbong ka sa daddy mo? Pang-uuyam ni Mateo. Tingnan natin kung anong magagawa ng matandang yun pagdating niya dito. Pupunta ba siya para lumuhod at humingi ng tawad para sa anak niya? Masarap panuurin yun. Huwag mo nang pag-aksayaan ng laway yan, sabi ni Aling Carmen, papunta sa kusina ng may pandediri. Hayaan mong dumating siya. Hayaan mong dumating siya at kunin ang perwisyong ito. Salamat naman. Magtitimpla ako ng tsaa habang ini-enjoy ang palabas. Pagkasabi nun, komportable siyang pumunta sa kusina. Pabagsak na umupo si Mateo sa sofa, nag-cruise ng binti at binuksan ang sports channel, tuluyang binaliwala ang presensya ko. Ine-enjoy nila ang kanilang huling sandali ng kayabangan. Walang kamalay-malay na isang higanteng tsunami ang parating nawawasak sa lahat ng kanilang kahambugan at maruruming plano. Wala akong sinabi. Tahimik akong umakyat sa kwarto ko at, tulad ng utos ng tatay ko, nilak ang pinto. Hindi ako nag-impake. Pumunta lang ako sa bintana, hinawi ng bahagya ang kurtina at tumingin sa kalsada sa ibaba. Naghintay ako ng 30 minuto. Ang 30 minuto ng kapalaran na magpapasya sa kinabukasan ng aking pamilya at sa kanila. Hindi na ako natatakot. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang kasabikan na parang masasaksihan ko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Eksaktong 30 minuto ang lumipas, nagsimula akong makarinig ng dagundong sa malayo.
Ang ugong ng mga makina ng sasakyan ay palakas ng palakas hanggang sa tumigil ito mismo sa harap ng aming building. Pinigil ko ang aking hininga at sumilip sa bintana. Isang convoy ang dumating. Hindi ito ang lumang taxi o tricycle na maaring naisip ni na Mateo at ng kanyang ina. Ang nangungguna ay isang kumikinang na itim na Rolls-Royce Phantom, isang kotse na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Ang kotseng ginagamit ng aking ama para sa mga pulong kasama ang kanyang pinakamahalagang partner. Ang araw sa hapon ay kumikinang sa marangyang itim na pintura nito. Sumusunod dito ang dalawang itim na Mercedes S-Class at sa hulihan ay isang malaking itim na Escalade, ang uri na ginagamit para sa security details. Nang tumigil ang convoy, sinakop nito ang buong kalsada, lumili ka ng isang nakamamangha at may otoridad na eksena. Sa ibaba, narinig din ni na Mateo at ng kanyang ina ang ingay at lumabas sa balkonahe dahil sa kuryosidad. Nang makita nila ang linya ng mga sasakyan, ang mga ngiti sa kanilang muka ay nanigas. Nagkatinginan sila sa pagkalito, hindi naiintindihan ang nangyayari. Marahil inisip nila na may big shot na nagkamali ng address. Bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at isang lalaking nakaitim na suit at shades ang bumaba. Si Mr. Alonzo, ang pinagkakatiwalaang head of security ng aking ama. Magalang siyang umikot sa kotse para buksan ang pinto sa likuran. At pagkatapos ay bumaba ang aking ama. Nakasuot siya ng perpektong tailored na Tom Ford suit at sa kanyang pulso ay kumikinang ang limited edition na Patek Philippe watch na iniregalo ko sa kanya nung huli niyang kaarawan. Ang buhok niya ay maayos na nakastyle at ang sapatos niya ay kumikintab. Wala siyang hitsura ng isang luging tao na nalulunod sa utang. Siya ay maringal at makapangyarihan. Parang isang emperador na bumabalik sa kanyang kaharian. Mula sa ibang mga sasakyan ay lumabas ang abogado ng aming pamilya, si Attorney Jennings, at isang team ng halos 100 bodyguard, lahat matatangkad at maskulado, nakaitim na uniporme na nagmumukhang propesyonal. Mula sa bintana ng kwarto ko, pinanood ko ang eksena, hindi makapagsalita sa gulat, at pagkatapos ay napaluha ako. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan at matinding emosyon. Tatay, hindi bang karot ang tatay ko? Ang lahat ay isang palabas. Sa ibaba, si Mateo at ang kanyang ina ay nasa balkonahe rin, tulala. Namutla ang kanilang mga mukha, mula sa kayabangan tungo sa kalituhan at pagkatapos ay sa matinding takot. Hindi sila tanga. Nagsisimula na nilang mapagtanto na pumasok sila sa isang patibong. Mabilis na kumalat ang security team. Sinisiguro ang lugar sa paligid ng entrance. Kalmadong naglakad ang aking ama at si Attorney Jennings papasok sa building sa pamamagitan ng main door na sa sobrang kayabangan ni Mateo ay nakalimutan niyang ilak matapos akong insultuhin. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kwarto ko, pinunasan ang aking luha at nagmadaling bumaba. Pagdating ko doon, kararating lang ng aking ama at ni Attorney Jennings sa sala. "Tay!" sigaw ko, puno ng saya at gulat. Lumingon ang aking ama sa akin. Ang kanyang mahigpit na tingin ay lumambot sa isang iglap. Lumapit siya. Ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap ako ng mahigpit. "Anak ko," sabi niya, tinatapik ang nanginginig kong likod. "Patawad kung pinagdaanan mo ito. Tapos na ang lahat." Ang yakap ng aking ama, ang matatag at mainit na yakap na yun, ay naghugas sa lahat ng kahihiyan at sakit na dinanas ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako. Pagkatapos ay bumaba sina Mateo at Aling Carmen sa hagdan, nanginginig. Nakatayo sila sa taas, nakatitig sa eksena.
Ang mga mukha nila ay kasing puti ng papel at ang mga binti nila ay nanginginig. Mr. Don Ricardo? Nauutal na, sabi ni Mateo. Ang boses niya ay wala ng kayabangan, kundi puno ng takot. Paano? Paano kayo nakarating dito? Ang kumpanya nyo? Binitawan ako ng aking ama at humarap sa kanila. Ang kanyang maamong ekspresyon ay naglaho, napalitan ng tingin na kasing lamig at talim ng labaha, isang tingin na tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Ang kumpanya ko, nisi niya, isang tawang puno ng sarkasmo. Salamat sa iyong pag-aalala. Maayos na maayos ito. Sa katunayan, kakatapos lang naming isara ang isang malaking deal sa Dubai kaninang umaga. Ano? Anong sinasabi mo? Tili ni Aling Carmen, hindi makapaniwala. Imposible. Nagsisinungaling ka. Bangkarot ka. Ikaw mismo ang nagsabi. Oo, ako mismo ang nagsabi. Kalmadong pag-amin ng aking ama. Pero hindi yun masamang balita. Yun ay isang pagsubok. Isang pagsubok para makita ang tunay na ugali ng mga tao. Isang pagsubok? Natigilan ako. Sina Mateo at Aling Carmen ay parehong nasindak. Isang pagsubok. Ang boses ni Aling Carmen ay puno ng kawalan ng paniniwala. Tila hindi pa rin niya matanggap na niloko siya. Ang aking ama, na tila hindi sila karapat-dapat sagutin, ay kalmadong umupo sa sofa sa eksaktong pwesto kung saan ilang minuto lang ang nakalipas, nakaupo si Mateo ng may kayabangan. Sininyasan ako ng aking ama na umupo sa tabi niya. Ang kanyang relax na kilos ay parang hari sa sarili niyang palasyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Attorney Jennings. Lumakad siya sa glass coffee table at binuksan ang kanyang briefcase. Mr. Cruz? Mrs. Cruz? Sabi niya sa magalang, ngunit walang emosyong boses. Naniniwala akong oras na para malaman ninyo ang buong katotohanan. Inilabas ni Attorney Jennings ang isang folder na may dark blue na pabalat at inilapag ito sa mesa. Ito ang orihinal na kasunduan sa ari-arian na binalangkas sa araw ng kasal ina Mr. Mateo Cruz at Miss Sofia Monteverde, 5 taon nang nakalilipas. Iniregalo ni Don Ricardo bilang ama ng nobya ang multi-million peso penthouse na ito bilang shared marital asset. Oh, so ano? Sagot ni Aling Carmen. Lumalabas ang ugat sa leeg. Tila nagkaroon siya ng kaunting lakas ng loob sa pagbanggit ng ebidensya. Pero pumirma si Sofia ng dokumento, isang deed of donation, na inireregalo ang buong parte niya sa anak ko. Ang bahay na ito ay solong pag-aari na ni Mateo. Nagpasya na ang korte. May malinaw kaming dokumento. Ang kapal ng mukha ninyong subukang baligtarin yon? Sabi niya nang may kumpiyansa, kumakapit sa kanyang legal na tagumpay. Ngumiti si Attorney Jennings, isang ngiting may halong awa at sarkasmo. Ginang, huwag po kayong magmadali. Ang tagumpay sa korte na yon ay malamang na pansamantala lamang. Maaari niyo bang basahin ng maigi ang huling sugnay ng orihinal na kasunduang ito? Article Siyam, Section 3. Tinuro niya ang isang linyang nakalimbag sa napakaliliit na font sa ibaba ng huling pahina. Isang lugar na madaling makaligtaan kung hindi magbabasa ng maigi. Nagmamadaling lumapit sina Mateo at Aling Carmen. Naniningkit ang mata para magbasa. Ang kanilang dating kumpiyansadong mga mukha ay namula, tapos namutla, tapos naging kulay asul. Si Attorney Jennings, hindi sila binigyan ng oras para mag-isip, ay nagbasa ng malakas. Ang boses niya ay malinaw na parang hukom na nagbababa ng sentensya. Special Provision 10.3. Ang ari-arian na tinutukoy ay inilalagay sa isang revocable trust, ang Monteverde Cruz Residence Trust, para sa solong pakinabang ng mag-asawang Mateo Cruz
at Sofia Monteverde. Ang grantor at solong trustee ng trust na ito ay si Ricardo Monteverde. Ang trust na ito at lahat ng titulo ng ari-arian na nauugnay dito ay mananatiling legal na may bisa lamang hanggat ang mga benepisyaryo na sina Mateo Cruz at Sofia Monteverde ay nagpapanatili ng isang legal na relasyon bilang mag-asawa. Sa kaganapan na ang relasyon ng mag-asawa ay matapos sa anumang dahilan, kabilang ang diborsyo, annulment o pagkamatay ng alinmang partido, ang trust na ito ay otomatikong mabubuwag. Anumang kasunod na paglilipat, regalo, pagbebenta, pagsasangla, o iba pang pasanin na inilagay sa nasabing ari-arian ng walang hayagang nakasulat at notaryadong pahintulot ng orihinal na grantor, si Ricardo Monteverde, ay ituturing na walang bisa, null and void. Ang ari-arian ay automatikong babalik sa buong pagmamay-ari ng Monteverde Group. Walang bisa? Nautan na sabi ni Aling Carmen na basag ang boses. Gumewang siya at kailangang kumapit sa braso ng anak niya para hindi matumba. Tama po, Ginang, sabi ni Attorney Jennings, ang boses ay parang yelo. Sa madaling salita, yung deed of donation na hawak ni Mr. Cruz, yung pinakaingatan nyo, ay naging walang kwentang papel sa sandaling opisyal na na-annul sila ni Miss Sofia. Papel na lang yan ngayon. Hindi, imposible, sigaw ni Mateo. Tuluyang nawala ang composure. Patibong to, sinadya nyo kami. Sinong nakalinig ng ganyang kalokohang clause? Anong batas ang pumapayag niyan? Ngumiti ulit si Attorney Jennings. Mr. Cruz, nakikita kong hindi ka maalam sa contract law. Ito ay isang perpektong legal na probisyon sa loob ng isang revocable trust. Nang tanggapin nyo ni Miss Sofia ang regalong ito, tinanggap nyo ang mga kondisyon nito. Hindi mo pwedeng sabihing hindi mo alam ngayon. Bukod pa rito, noong panahong yon, sinuri ng sarili mong abogado ang kasunduang ito at kinumpirmang walang legal na issue. Natigilan si Mateo. Naalala niya ang araw na pumirma siya ng kontrata. Sobrang saya niya sa pagtanggap ng napakalaking regalo mula sa biyena niya, kaya hindi niya pinansin ang fine print. Naglakad siya papasok sa patibong gamit ang sarili niyang mga paa. Isang napakahusay na kinalkulang legal na patibong. Paano ang desisyon ng korte? Tanong ni Aling Carmen, sinusubukang kumapit sa huli niyang pag-asa. Nadpa siya ang korte na ang bahay na ito ay sa anak ko. Ang desisyon ng mababang hukuman ay batay sa ebidensyang iniharap noong panahong yon. Paliwanag ni Attorney Jennings ng kalmado. Noong panahong yon, hindi namin iniharap ang orihinal na trust agreement na ito. Bakit? Dahil gusto namin makita kung hanggang saan aabot ang inyong munting palabas. Ngayon, may sapat na kaming patunay ng mapanlinlang na layunin ni Mr. Cruz, pati na rin ang orihinal na dokumentong ito ng trust. Maghahain kami ng apela at ginagaranti ako sa inyo ng 100% na ang desisyon ng Court of Appeals ay magiging ganap na iba. Hindi lang mawawalan ng bahay si Mr. Cruz, maaari rin siyang humarap sa mga kaso ng estafa at pandarambong ng assets. Tuliyang bumagsak si Mateo at ang kanyang ina. Nagkatinginan sila, tapos sa aking ama na may mga ekspresyon ng matinding takot. Nahuli sila sa patibong, isang patibong na inilatag 5 taon na ang nakalilipas at isinara sa tamang sandali. Masyado silang mayabang. Minaliit nila kami at ngayon kailangan nilang tikman ang pinakamatinding pagkatalo. Nang matapos ang paliwanag ni Attorney Jennings, bumalot ang mabigat na katahimikan sa sala. Napasalampak sina Mateo at ang kanyang ina sa sofa. Blangko ang mga mata. Wala ni katiting na bakas ng dati nilang kayabangan. Talo sila ng bonggang-bongga. Ang aking ama, nanganood ng lahat sa katahimikan, ay tumayo sa wakas. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang nagwagi. Sa kanyang mga mata,
Mayroon lamang pagkabigo at malalim na lungkot. Mateo, panimula niya. Malalim at may otoridad ang boses. Dati akong nagtiwala sa'yo. Akala ko isa kang ambisyoso, talentadong binata, at higit sa lahat, na tapat mong minahal ang anak ko. Hindi ako nagdalawang isip na ibigay sa'yo ang pinakamamahal kong anak sa kasal at binigyan kita ng kayamanan para simulan ang inyong buhay. Umaasa akong bubuo kayo ng masayang pamilya ni Sofia at balang araw ay tutulungan mo akong patakbuhin ang negosyong ito. Umiling siya, nadidismaya. Matapos ang ilang taong pagmamasid, kung naramdaman kong talagang nag-mature ka na, balak kong ipagkatiwala sa iyo ang malaking bahagi ng Monteverde Group, isang posisyon na marahil hindi mo man lang pinangarap. At ang palabas na pagkabangkarote na ito ay ang aking huling pagsubok para sa iyo. Nang marinig yon, hindi lang sina Mateo at Aling Carmen, kundi pati ako ay natigilan. Huling pagsubok. Tumingin sa akin ng aking ama na may humihinging paumanhin na ekspresyon. Sofia, patawad kung hindi ko sinabi sa'yo, pero kailangan ko. Kailangan kong malaman kung ang lalaking pinili mo, ang lalaking pagkakatiwalaan ko ng kinabukasan ng aking anak at ng aking buong pamana ay talagang mapagkakatiwalaan. Ibinalik niya ang tingin kay Mateo. Gusto kong makita ang tunay mong ugali kapag ang anak ko ay hindi na anak ng mayaman. Kapag bumagsak ang pamilya niya, kapag naging pabigat siya. Gusto kong makita kung, tulad ng sinumpaan mo sa araw ng kasal, mananatili ka sa tabi niya at lalagpasan ang hirap ng magkasama, o kung hindi tinapos ng aking ama ang pangungusap, ngunit naintindihan naming lahat. Binigyan kita ng pagkakataon. Naging matatag ang boses niya. Isang pagkakataon para patunayan ang sarili mo bilang lalaki, bilang asawa. Ngunit labis mo akong binigo. Hindi mo lang ipinakita ang iyong kasakiman at kataksilan, kundi iniwan mo ang iyong asawa sa sandali ng kanyang pinakamatinding sakit at gumawa pa ng napakasamang plano kasama ang iyong ina para nakawin ang huli niyang ari-arian. Hindi ka karapat-dapat maging asawa ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat magmana ng kahit ano mula sa akin. Ang mga salita ng aking ama ay ang huling hatol, isinasara ang bawat pinto sa kinabukasan ni Mateo. Doon niya napagtanto kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang penthouse, kundi isang napakalaking kayamanan, isang higanteng negosyo, at isang maningning na kinabukasan. Itinapon niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang sariling kasakiman at kakitiran ng utak. Tumingala siya sa aking ama at sa akin. Lumuhod siya sa harap ng aking ama. Sir, Dad, patawad. Patawarin niyo ako. Humagulgol siya, luha ng huling pagsisisi. Ako, nabulag ako ng kasakiman. Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako kahit na yun lang. Pang-ako magbabago ako. Tratuhin ko ng tama si Sofia. Huwag niyo kaming palayasin. Si Aling Carmen, nakita ang kanyang anak, ay gumapang para lumuhod sa tabi niya. Tama yon, Don Ricardo. Uunggal siya ng kahabag-habag. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nag-udyok sa anak ko, dala ng katandaan at kamangmangan. Isipin niyo naman ang batang mag-asawa, ang 5 taong pagsasama nila, at patawarin niyo kami ngayon lang. Talagang nagsisisi kami. Nagsimula na naman sila ng isa pang madamdaming palabas, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na itong epekto. Tumingin lang ang aking ama sa kanila ng malamig. Patawad? Kung ang taong pumunta dito ngayon ay hindi ako, kundi isang totoong bangkaroteng matanda, sasabihin niyo ba ang mga salitang ito?
o insultuhin niyo ang matandang yun sa mukha niya at itatapon ng anak niya sa kalsada ng walang awa? Hindi sila makasagot sa tanong ng aking ama. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero itinapon niyo ito gamit ang sarili niyong mga kamay. Sabi ng aking ama kay Mateo, wala na tayong dapat pag-usapan. Nanatiling nakaluhod si Mateo sa malamig na sahig, ngunit hindi na siya umiiyak o nagmamakaawa. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa amin, sa ama ko at sa akin. Ang mga mata niya ay wala ng pagsisisi, kundi ang blanko, desperadong tingin ng taong nawalan ng lahat. Nagsimula siyang bumulong na parang nawala na sa sarili. Pagsubok, isa itong pagsubok. Peke ang bankruptcy. Nagpakawala siya ng tuyo. Baliw na tawa. So ganun pala. Lahat ay palabas. Isang dula para subukan ang puso ko. Kayo, tinrato niyo akong parang daga sa laboratorio. At ngayon nag-e-enjoy kayo sa palabas. Pinapanood akong mahulog sa patibong niyo. Hindi ka namin nakita bilang daga, sabi ng aking ama. Ang boses ay parang yelo. Ginawa mo ang sarili mong daga. Hinahabol ang pain sa harap mo, bulag sa patibong na nakabitin sa ulo mo. Si Aling Carmen matapos ang sandaling pagkatulala ay bumalik sa katinuan. Ngunit ang isip niya ay nabaluktot sa demonyong galit. Hindi na siya umiiyak o nagmamakaawa. Bigla siyang tumayo at dinuro ang mukha ng aking ama. Ang mapagkunwari, maamong maskara ay tuluyang nahulog. Naiwan lamang ang kawalan ng hiya at kasakiman. Napakagaling mo, Ricardo Monteverde. Tili niya na parang wala sa sarili. Dahil may pera at kapangyarihan ka, pwede mo nang gawin ang lahat. Maglaro, subukan ng mga tao gamit ang anak mo at yaman mo. Akala mo mga laruan kami. Nagkamali ang anak ko. Ang pagkakamali niya ay hindi siya naging kasing lupit at walang awa mo. Humarap siya sa kanyang anak. Mateo, tumayo ka. Anong ginagawa mo dyan nakaupo? Wala kang ginawang mali. Ang tanging pagkakamali mo ay naging masyadong mabait at nagtiwala sa mga tao. Matapos mabuhay kasama ang anak ng matandang to ng 5 taon, tinrato siyang parang prinsesa. Ngayon, nagkampihan ang buong pamilya niya para palayasin ka. Luluha ka pa ba sa harap ng mga taong ito? Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Kahit sa sitwasyong ito, kaya niyang baluktutin ang katotohanan, walang hiyang pinagpapalit ang itim at puti. Sa bibig niya, ang anak niya ay naging biktima at kami ang malupit na berdugo. Mrs. Cruz, namagitan si Attorney Jennings. Ang boses niya ay kalmado pa rin, nungit matalas. I suggest you watch your words. Kung sino ang nagsilbi kanino at kung sino ang may mali ay mas alam ninyo kaysa sa kahit sino. At ipapaalala ko sa inyo ulit. Sa mata ng batas, ang bahay na ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng anak nyo. Tumahimik ka! Binalingan ni Aling Carmen ang abogado. Isa ka lang bayarang aso ng matandang yan. Sinasabi sa papel na iniregalo ni Sofia ang bahay sa anak ko. Nagpasya ang korte. Sa tingin mo, mababaligtad mo yun? Desperado siyang kumakapit sa maling desisyon ng korte na parang taong nalulunod sa kapirasong kahoy. Umiling na lang ng bahagya ang aking ama. Ang muka ay nagpapakita ng malinaw na pagkadismaya. Tila ayaw na niyang makipagtalo sa isang babaeng nawala na sa katinuan. Ngunit si Mateo, tila nahimok ng mga salita ng kanyang ina. Ang kawalan niya ng pag-asa ay naging galit. Tumayo siya at tumitig sa aking ama. Ang mga mata niya ay wala ng takot, kundi isang baliw na paghahamon. Tama siya, sabi niya, garalgalang boses. Tama siya. Bumagsak ako sa pagsubok nyo. Pero huwag kayong magdiwang masyado. Nagpasya ang korte na ang bahay na ito ay akin. Kahit na may kakaibang clause kayo, ang desisyon ng korte ay mananatili. Gusto nyong mag-apela?
Hindi yan magiging madali. Magkita tayo sa Court of Appeals. Tingnan natin kung matatalo ng pera nyo ang simpleng lohika ng itim at puti. Nagbabanta pa siya. Naniniwala siya na sa desisyong hawak niya, may pag-asa pa siya. Tuluyan na siyang binulag ng kasakiman. Hindi niya kilala ang binabangga niya. Tumingin ako sa lalaking nasa harap ko. Ang lalaking minahal ko nun. Pait na lang ang natitira sa puso ko. Wala siyang naramdamang pagsisisi kahit katiting. Pinili niyang lumaban hanggang sa mapait na wakas. Tumingin ang aking ama mula kay Mateo kay Aling Carmen. Hindi siya galit. Lumiti lang siya ng malamig. Sige, kung yan ang gusto niyo. Humarap siya sa abogado. Attorney Jennings, sa tingin ko, hindi na natin kailangan maghintay ng apela. Ipakita sa kanila ang huling regalong inihanda ko para sa kanila. Huling regalo? Nagulat din ako. Tumango si Attorney Jennings at binuksan ulit ang briefcase. Pero sa pagkakataong ito, hindi folder ang kinuha niya, kundi isang tablet. Nag-play siya ng video, inilapag ito sa mesa, at iniharap ang screen kina Mateo at sa kanyang ina. Sa screen ay footage mula sa isang hidden camera na nakakabit sa private room ng isang high-end restaurant. At ang bida sa video ay walang iba kundi si Mateo. Kausap niya ang isang di kilalang lalaki. Malinaw na malinaw ang boses ni Mateo. Huwag kang mag-alala. Kapag naayos mo ang kaso sa korte, makuha ang desisyon pabor sa akin. Sa oras na makuha ko ang penthouse, ibebenta ko agad ito. Hati tayo sa kita gaya ng napagkasunduan. 6 na po sa akin, 4 na po sa iyo. Tumawa ang kausap na lalaki. Sigurado ka ba? Balita ko, hindi basta-basta ang biyenan mo. Wala na ang matandang yon, bangkarote na, nisi ni Mateo. At ang anak niya ay sobrang tanga. Gagawin lahat ng sabihin ko. Hawak ko na ang lahat sa leeg. Nang matapos ang video, tahimik na naman ang sala. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng kamatayan. Tumingin si Aling Carmen sa anak niya. Nanlalaki ang mata sa gulat. Lumabas na ang anak niya ay hindi lang nanloko sa asawa, kundi nangahas na makipagsabwatan sa isang opisyal ng hudikatura. Sinusubok ang bilhin ang hustisya gamit ang pera. At si Mateo, ang mukha niya ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakatitig siya sa tablet, nanginginig mula ulo hanggang paa. Paano niyo nakuha to? Nauutay niyang tanong. Akala mo ba wala akong koneksyon na katulad mo? Sabi ng aking ama. Ang boses ay nagyayelo. Ang lalaking nakausap mo ay patibong na inilatag ko mismo. Gusto ko lang makita kung gaano kababa ang kaya mong gawin at hindi mo ako binigo. Ang matinding gulat ay naging dahilan para tuluyang bumigay si Mateo. Hindi lang siya nabigo, kundi ang pinakamadumi niyang plano ay ganap na nabunyag. Wala ng kawala. Ang iyong mga aksyon, sabi ni Attorney Jennings, ang boses ay matatag na parang nagbabasa ng sakdal, ay hindi lamang bumubuo ng pandaraya at estafa, kundi may ebidensya rin ng felony crime ng panunuhol o bribery. Sa video na ito at sa testimonya ng lalaking nagpanggap bilang court officer, ilang taon sa bilangguan ang sa tingin nyo ay haharapin nyo, Mr. Cruz? Bumagsak si Mateo sa sahig, tinatakpan ang muka ng mga kamay. Wala na siyang lakas ng loob na tumingala. Nawala na ang lahat ng kagustuhan niyang lumaban at ang takot sa kulungan ay tuluyang sumakop sa isip niya. Si Aling Carmen, matapos ang matinding gulat, ay hindi na nangahas na sumigaw. Tumingin siya sa anak niya, tapos sa aking ama. Ang mga mata niya ay puno ng takot at desperasyon. Doon niya napagtanto na pumasok sila sa lungga ng leon. Gumewang siya at lumuhod sa harap ng aking ama. Lahat ng kanyang pride at kayabangan ay nawala. Naiwan lamang ang paghihirap ng isang taong
nagmamakaawa para sa awa. Don Ricardo, parang awa niyo na. Unggay niya, basag ang boses. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang tangang nag-udyok sa anak ko. Patawarin niyo kami ngayon lang. Siya lang ang anak ko. Kung makukulong siya, hindi ko kakayanin. Parang awa niyo na, maawa kayo. Tumingin lang ang aking ama sa kanya ng malamig. Awa, Mrs. Cruz? Nang niloko ng anak niyo ang anak ko, naisip niyo ba ang salitang yan? Nang kayo at ang anak niyo ay nagbubunyi matapos nakawin ang ari-arian niya, naisip niyo ba na darating ang araw na ito? At nang walang awang ininsulto ako ng anak niyo, tinawag akong bangkaroting matanda. Naisip niyo ba na magmamakaawa kayo sa parehong matandang yon? Bawat tanong ng aking ama ay balaraw na tumutusok sa puso niya at lalo niyang ibinaba ang ulo, hindi makasagot. Tay, mahina akong tawag. Isang bahagi ko ay nababagabag. Lumingon sa akin ang aking ama. Lumambot ang tingin. Sofia, huwag kang lumambot. Kung hindi mo papatayin ang ahas, babalik yan para tuklawin ka balang araw. Sa pagkakataong ito, kailangan nating bunutin ito hanggang sa ugat. Pagkatapos nun, hindi na siya tumingin sa mag-ina. Sumenyas siya kay Attorney Jennings. Tumango ang abogado at kumuha ng isa pang dokumento mula sa briefcase. Mr. Cruz? Mrs. Cruz? Sabi niya. Nagpasya si Don Ricardo matapos ang masusing pagsasaalang-alang na alukin kayo ng huling paraan para makalabas. Sa salitang makalabas, parehong tumingala sina Mateo at ang kanyang ina. May kislap ng pag-asa sa mga mata. Hindi kami magsasampa ng kasong kriminal para sa tangkang panunuhol ni Mr. Cruz. Sa isang kondisyon, sabi ni Attorney Jennings, inilapag ang dokumento sa mesa. Pipirma kayo sa affidavit na ito. Simple lang ang nilalaman. Pareho kayong voluntaryong tatalikod sa lahat ng karapatang umapela sa desisyon ng korte. At kasabay nito, kinikilala ninyo na ang penthouse na ito ay pag-aari ng Monteverde Group. Bukod pa rito, nangangako kayong hinding-hindi na magpapakita sa buhay ni Miss Sofia Monteverde ni makipag-ugnayan o makialam sa kanya sa anumang paraan. Huminto siya at idinagdag sa nakakakilabot na boses. Kung papayag kayong pumirma, magkukunyari kaming walang nangyari. Pero kung hindi, ang video na yan ay ipapadala agad sa opisina ng piskal. Hindi ito pagpipilian. Ito ay isang ultimatum. Pumirma at mawala ng bahay kapalit ng kalayaan, o huwag pumirma at makulong. Hindi na kinailangang mag-isip ni Mateo. Mabilis niyang hinablot ang ballpen at sa nanghinyinig na kamay ay pinirmahan ang pangalan sa affidavit. Tumayo rin si Aling Carmen ng giwang-giwang at sumunod sa anak, pumirma gamit ang nanginginig na kamay. Nang matapos silang pumirma, maingat na ibinalik ni Attorney Jennings ang affidavit sa kanyang briefcase. Mabuti, sabi ng aking ama. Na yon para sa huling hakbang. Tumayo siya, naglakad sa pinto, at sumenyas sa security team na naghihintay sa labas. Pumasok kayo. Isang dosenang bodyguard na nakaitim na uniforme ang pumasok ng sabay-sabay at bumuo ng 2 linya. Ang presensya nila ay nagpabigat sa hangin sa kwarto. Attorney Jennings, sabi ng aking ama, basahin sa kanila ang natitirang bahagi ng ultimatum. Tumango ang abogado. Sa kahilingan ng legal na may-ari ng penthouse na ito, sina Mrs. Carmen Cruz at ang kanyang anak si Mr. Mateo Cruz ay kinakailangang lisanin ang ari-ariang ito sa loob ng 1 oras. Maaari lamang kayong magdala ng inyong mahahalagang personal na gamit. Lahat ng assets at kasangkapan sa bahay ay pag-aari ng Monteverde Group. Humarap ang aking ama sa head of security. Mr. Alonso, tulungan ng mga tauhan mo sina Mrs. Cruz at Mr. Cruz sa pag-iimpake. Tandaan, personal effects lang.
Damit, sapatos, mga ganong bagay. Ang iba ay maiiwan. Kung hindi sila makaalis sa loob ng 1 oras, pakiusap na eskortan sila palabas. Understood, sir. At doon nagsimula ang pinakamadudunungis na pagpapalayas. Sa ilalim ng direksyon ni Mr. Alonzo, nahati ang security team sa 2 grupo. Ang isang grupo ay nag-escort kina Mateo at sa kanyang ina sa taas, habang ang iba ay nagdala ng malalaking kahon at nagsimulang mag-impake. Kumilos sila ng may profesional na bilis. Ang mga damit sa closet ni na Mateo at Carmen ay hinila at itinapon sa mga kahon. Sapatos, handbag, cosmetics, lahat ay nakaranas ng parehong kapalaran ng walang katiting na respeto, walang katiting na awa. Pinanood ni Aling Carmen habang ang kanyang mga pinakaiingatang luxury items ay tinatratong parang basura. Namumutla ang mukha niya. Sinubukan niyang mamagitan, ngunit 2 bodyguard ang humarang sa kanya na may nagyeyelong tingin. Pasensya na, ma'am. Utos ni Don Ricardo. Nakatayo lang si Mateo sa isang sulok na parang nakapako sa kinatatayuan. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang pagpapalayas na ito ay naganap sa harap ng aking mga mata at ng mga usisarong kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga pinto. Ang chismis na ang bahay ni Mr. Cruz ay nilulusob ng mga thugs ay kumalat na parang apoy. Eksaktong 1 oras ang lumipas, lahat ng personal na gamit ni na Mateo at Carmen ay maayos na naiimpake sa ilang kahon. Mr. Cruz, Mrs. Cruz, tapos na ang oras nyo, sabi ni Attorney Jennings. Mangyaring umalis na kayo. Bit-bit ang ilang kahon, naglakad sina Mateo at ang kanyang ina palabas ng pinto ng kahabag-habag. Nang dumaan sila sa akin, huminto si Mateo, sandali, tumingala, at binigyan ako ng huling tingin. Sa mga mata niya, may pagsisisi, sakit, at bahagyang kislap ng hinanakit. Ako, nang walang imik, ay tumalikod ng malamig. Lumabas sila sa malalaking pinto sa ilalim ng mga usisirong titig at bulungan ng mga kapitbahay. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang sumara sa likuran nila. Tinatapos ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Matapos mapalayas sina Mateo at ang kanyang ina, ang malawak na penthouse ay naging kakaibang tahimik. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay isang malamig na kawalan. Ang mamahaling pabango ni Carmen, ang maingay na TV ni Mateo, lahat ay wala na. Sa sala, sa gitna ng mga naiwan ng kanilang mabilis na pag-alis, tanging ang ama ko at ako na lang ang natira. Lumapit ang ama ko at inilagay ang kamay sa balikat ko. Tapos na ang lahat, anak. Tumango ako, pero hindi ko mapigilan ang pagagos ng luha. Hindi ako umiiyak dahil sa awa sa kanila, kundi para sa sarili ko. Umiiyak ako para sa 5 taon ng nasayang na kabataan, para sa isang tiwala na malupit na tinapakan. Nagkamali ako, di ba, Tay? Hitbi ko. Ang tanga-tanga ko para maniwala sa kanya. Niyakap ako ng ama ko. Hindi ka nagkamali. Masyado ka lang naging mabuti. Ang mali ay wala sa'yo, kundi sa hindi maarok na puso ng tao. Tahan na. Magiging mahalagang aral ito para sa'yo. Magpakatatag ka, anak. Nang gabing yon, pabiling-biling ako, hindi makatulog. Ang imahe ni Mateo, ang desperado niyang hitsura habang pinalalayas, ay sumagi sa isip ko. Wala akong naramdamang kasiyahan, kundi malabong lungkot. Kung hindi lang sana siya naging ganid, kung nalaman lang niya kung paano pahalagahan ang meron siya, baka hindi kami humantong sa ganitong trahedya. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa penthouse ng mag-isa. Ang ama ko, matapos ayusin ang lahat, ay kailangang lumipad pabalik ng Dubai para sa trabaho.
Sabi niya, kailangan ko ng tahimik na lugar para mag-isip at maghilom. Ang balita na ang pamilya ni Mateo Cruz ay pinalaya sa penthouse ay mabilis na kumalat. Mga kapitbahay, kaibigan, lahat ay pinag-uusapan ito. Ang katotohanan tungkol sa peking bankruptcy ng ama ko at ang scam ni Mateo ay unti-unti ring lumabas. Hindi na ako tiningnan ng mga tao bilang kawawang asawa na iniwan ng asawa. Sa halip, tumingin sila sa akin ng may respeto at bahagyang pagkamangha. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa parehang kumpanya ni Mateo. Sofia, nabalitaan mo na ba? Ang boses niya ay puno ng excitement. Ang ex-husband mong si Mateo, tinanggal sa trabaho. Medyo nagulat ako. Ayon sa kanya, matapos ang iskandalo, sira na ang reputasyon ni Mateo. Walang kumpanya ang magtitiwala ng senior position sa isang taong sinubukang lukuhin ang sariling binan. Ang kumpanya niya, sa ilalim ng pressure ng opinyon ng publiko at malamang na may kaunting tulak mula sa koneksyon ng ama ko, ay gumawa ng mabilis na desisyon na tanggalin siya. At hindi lang yan, patuloy ng kaibigan ko. Nabalitaan ko na ang nanay niya, matapos ang shock ng pagpapalayas, ay naospital at ngayon ay lumipat na sa probinsya. Ang sabi, masama na raw ang lagay. Karma talaga. Pinakinggan ko ang mga salita niya, pero wala akong naramdaman. Ito ang presyong kailangan nilang bayaran para sa kanilang kasakiman at kasamaan. Akala ko doon na magtatapos ang kwento namin, na magkanya-kanya na kami ng landas at hindi na muling magkikita. Pero nagkamali ako. Halos 1 linggo ang lumipas. Hating gabi na, habang naghahanda ako matulog, tumunog ang doorbell. Tiningnan ko ang intercom screen at tumigil ang puso ko. Si Mateo. Nakatayo siya sa ilalim ng madilim na dilaw na ilaw ng entryway. Mukha siyang talagang kaawa-awa. Ang kanyang perpektong suit ay napalitan ng gusot na polo. Ang buhok niya, na laging maayos, ay magulo. Ang mukha niya ay payat. Ang balbas ay hindi ahit. At ang mga mata niya ay pula at maga na parang hindi natulog ng ilang araw. Hindi na siya ang mayabang, kumpiyansadong executive. Isa na lang siyang bigo, isang nobody. Ayokong buksan ng pinto, pero nakita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan. Gumalaw ang huling bahid ng awa na natitira sa akin. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin at biglang lumuhod. Sofia, ako, patawad, iyak niya. Ito ay ang makabagbag damdaming hagulgol ng isang taong nawalan ng lahat. Nagkamali ako, Sofia. Maling-mali ako. Nabulag ako ng kasakiman. Hayop ako, basura ako. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon para sabihing, sorry. Nanatili siyang nakaluhod, ang ulo sa sahig, ang malalapad na balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakatayo ako doon, nakatingin sa kanya. Ang puso ko ay ipu-ipo ng emosyon. Galit ako sa kanya sa ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Pero nakita ang miserable niyang kalagayan, hindi ko mapigil ang makaramdam ng kaunting awa. Matapos ang lahat, ito ang lalaking minahal ko noon. Tumayo ka! Lumambot ng bahagya ang boses ko. Tapos na ang lahat. Hindi. Umiling siya. Hindi pa tapos hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo ako. Sofia, alam kong imposible, pero please, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon?
Isang pagkakataon para magsimula muli? Pangako magbabago ako. Hahanap ako ng ibang trabaho. Magkatrabaho ako ng maigi at babayaran kita sa lahat. Hindi ba tayo pwedeng magsimula ulit? Magsimula ulit? Natigilan ako. Paano niya nasasabi ang ganyang bagay pagkatapos ng lahat ng nangyari? Mumiti ako ng mapait. Magsimula ulit, Mateo. Sa tingin mo ba, babalik lang ang lahat sa dati? Mabubuo mo ba ang basag na salamin? Ang tiwala ko, ikaw mismo ang dumurog nito. Tumingin ako ng diretso sa mata niya. Mateo, alam mo ba, ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang panloloko mo sa akin sa bahay. Yon ay ang walang awa mong pag-insulto sa tatay ko. Nang nasa pinakamababa ang tatay ko, tinapakan mo ang danggal niya. Bagay yon na hinding-hindi ko makakalimutan. Ibinaba niya ang ulo, hindi makasagot. Nagkamali ka, patuloy ko ng malinaw. Pero ang pinakamalaki mong pagkakamali ay hindi kasakiman. Ito ay ang kawalan mo ng utang na loob. Nasa sayo na ang lahat. Asawang nagmamahal sayo, mga biyenan na sumuporta sayo ng walang kondisyon, at isang maningningning na kinabukasan. Pero itinapon mo ang lahat. Itinapon mo ang ginto para sa kapirasong uling. Iyon ang pinakamalaki mong katangahan. Ang mga salita ko ay parang balaraw. Bumaon ng malalim sa pride niya. Tumigil siya sa pag-iyak at nakaupo lang doon na tulala. Umalis ka na. Pagod na ang boses ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mo na akong hanapin ulit. Mabuhay ka na lang sa buhay mo. Pagkasabi nun, isinara ko ang pinto. Hindi ako lumingon kahit isang beses. Sumandal ako sa pinto at nagsimulang umiyak ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng galit. Luha ito ng huling paalam sa isang pag-ibig para isara ang isang malungkot na kabanata ng buhay ko. Ang presyo ng pagtataksil ay hindi lang material na pagkawala. Ito ay ang pagguho ng pagkatao, isang nakakonsensyang budhi at isang kalungkutan na magmumulto sa kanya habang buhay. Masyadong malaki ang binayaran ni Mateo at ako rin natuto ng aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Matapos ang huling pagkikita na yon, hindi na muling nagpakita si Mateo sa akin. Nabalitaan ko na umalis siya ng syudad at bumalik sa probinsya kasama ang kanyang ina. Walang kumpanya, walang bahay, at madilim na kinabukasan. Kinailangan nila ng kanyang ina na magsimula sa wala, namumuhay sa gitna ng pangungutya at kritisismo ng mga kamag-anak at kapitbahay. Ito ay mapait, ngunit nararapat na wakas para sa ginawa nila. Para sa akin, matapos ang ganong kalaking dagok, hindi ako nagmadaling pumasok sa bagong relasyon. Naglaan ako ng oras para sa sarili ko upang hilumin ang aking mga sugat. Ang malawak na penthouse na naghawak ng parehong kaligayahan at trahedya ay naging payapa kong espasyo para mahanap ulit ang aking sarili. Ibinenta ko ang kalahati ng mamahalin, ngunit malamig na kasangkapan at pinuno ang espasyo ng mga halaman at likang sining. Dinawa ko itong tunay na tahanan, sarili kong espasyo. Ang ama ko, matapos turuan ng leksyon ang kanyang taksil na manugang, ay hindi na ako pinuwersang sumali sa negosyo ng pamilya. Anak, sabi niya sa akin, marami ka ng pinagdaanang bagyo. Ngayon, gawin mo kung ano ang talagang gusto mo. Laging nandito si tatay para suportahan ka. Kaya bumalik ako sa aking passion, ang arkitektura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagtrabaho para sa malaking korporasyon. Nagsimula ako ng sarili kong maliit na design studio na nag-i-specialize sa social impact projects. Nagdatayo ng mga bahay para sa mahihirap, gaya ng Gawad Kalinga.
Nagdidisenyo ng mga paaralan para sa mga bata sa baryo. Gumagawa ng green buildings. Gusto kong gamitin ang talento ko, hindi lang para magtayo ng mga istrukturang walang puso, kundi para lumikha ng halaga para sa lipunan. Ang matinding trabaho at paglalakbay sa mga bagong lugar ay nakatulong sa akin na unti-unting makalimutan ang malungkot na nakaraan. Nakilala ko ang maraming tao. Nakita ang iba't ibang paraan ng pamumuhay. Napagtanto ko na gaano man kalaki ang sakit ko, maliit ito kumpara sa ibang kasawian sa mundo. Pinalakas ako nito at ginawang mas maawain. Ilang taon ang lumipas. Nang medyo matatag na ang design studio ko, nagkataong nakasalubong ko si Mark, isang kaibigan mula sa kolehiyo. Arkitekto rin siya at pareho kami ng mga mitiin at hilig. Marami kaming napag-usapan tungkol sa trabaho at buhay. Sa kanya, natagpuan ko ang empatya at pag-unawa na hindi ko kailanman nakuha kay Mateo. Kumatok muli ang pag-ibig sa pinto ko, napakabanayad at natural, nang walang anumang kalkulasyon. Nang man pa siya akong magpakasal muli, tinanong ako ng tatay ko, "Sigurado ka na ba sa pagkakataong ito?" Numiti ako at tumanggo. "Opo, tay. Sigurado ako. Hindi siya mayaman tulad ni Mateo at wala siyang garantisadong maningning na kinabukasan. Pero may tapat siyang puso at para sa akin, mas mahalaga na yun ngayon kaysa sa kahit ano." Ang aking pangalawang kasal ay hindi marangya. Inimbitahan lang namin ang pamilya at pinakamalalapit na kaibigan para sa isang maliit, mainit na salu-salo. Sa halip na mamahaling wedding dress, nagsuot ako ng damit na ako mismo ang nagdisenyo. Simple lang ito, pero hawak nito ang lahat ng aking pagmamahal at pag-asa para sa isang normal, mapayapang kaligayahan. Ang kwento ko ay umabot na sa wakas. Isang paglalakbay mula sa rurok ng kaligayahan patungo sa bangin ng pagtataksil at pabalik sa taas upang tumayo sa sarili kong mga paa at makahanap ng bagong kapayapaan. Tinuruan ako nito ng isang hindi malilimutang aral tungkol sa tiwala at halaga ng tao. Magandang pag-ibig, ngunit hindi dapat magmahal ng bulag. Ang pagsasakripisyo para sa taong mahal mo ay mabuti, ngunit hindi mo dapat isakripisyo ang iyong danggal at pagpapahalaga sa sarili. At higit sa lahat, huwag kailanman husgahan ng isang tao batay lamang sa kanilang matatamis na salita o nakasisilaw na hitsura. Dapat mong panuurin ang kanilang mga kilos, lalo na kung paano sila kumilos sa iyong pinakamahirap at sinusubok na panahon. Pagkatapos lamang dumaan sa bagyo mo, malalaman kung alin ang matibay na puno at alin ang bulok na sanga na handang bumigay anumang oras. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang napakalaking kayamanan o garantisadong kinabukasan. Minsan, ang kaligayahan ay kapayapaan ng loob, pagiging tapat sa sarili, at pagtayo sa tabi ng taong nagpapahalaga sa iyo kahit wala ka ng anuman.